tayo umupo. Tawagin po natin yung quiet.
nila. Pag gusto nyo pong kumapit, ano po ay pwede po kayo sumama every Saturday. O requirements na po, basta may boses ka, nakakapagsalita ka, pwede po yan sumama sa bahay. Ano po, dito, kaya sige po, tawagin na po natin yung special number. Amen po ba? Masaya po ba tayo? Okay, sige po, tawagin natin yung buhay. Ayun yung special number. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, awit po kami ng papuri para sa Panginoon. Sila pastor sa amin po ay nasa Binahonan na. Ano po kaya wala po sila ngayon. Ano po kaya meron pa po tayong 55 minutes. Ano, 11 pa alis na po tayo dito.
After lunch na naman po, babalik na tayo dito. Ano po kaya, ready na po ba kayo? Napagtanto ko lang po, tawag dito, magiging maganda yung buhay natin pagka yung makikita mo yung mga bagay na maganda. Ano? Kasi pag pangit yung tinignan mo, talo ka eh. Ano? Yung pananaw mo sa buhay, talo din. For example, sa isang tao, pagka tinignan mo sa isang tao yung pangit sa kanya, tawag dito, aayawan mo eh. Pero pag nakita mo yung maganda sa kanya, magiging masaya. Ano po? Parang, ayun ang gusto ng Diyos sa atin. O sa totoo lang, kung bakit malungkot yung buhay natin, hindi ka masaya kasi ang lagi nakikita natin yung pangit. Ano po? Kaya salamat sa Diyos, hindi niya nakita yung pangit sa atin. Ano, kundi yung kung gaano tayo kahalaga. Kaya nga binigay niya yung buhay niya para sa atin eh. Ganun tayo mahalaga sa Diyos. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, mahalaga ka. Mahalaga po tayo. Ano po, kaya huwag mo sabihin, ano na hindi ka mahalaga, huwag mong sasabihin sa sarili mo, wala ka na, wala ka mararating, hindi ka makakapagtapos, ganito na lang yung buhay mo, hindi. Mahalaga tayo sa Diyos. Kaya tayo po'y mag-aaral po ng salita ng Diyos. Kasi napagtanto ko lang kasi kanina ang dami pong nangyayari sa atin. Ano tawag dito? Okay naman. Ano ba sa tinignan mo lang, tinama mo lang yung puso mo, magiging okay eh. Ano, kaya sige po tayo po'y mag-aaral. Maganda po yung ating pag-aaralan. Yung John 3:16. Ano po, alam mo po, memorize nyo na ito. Amen? Kung hindi pa dapat ma-memorize natin. Ano po, kaya ang title po ng mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito ay, sige nga, sabay-sabay natin basahin. Meron na ba? Ready na, read! Ayan, para gusto ko munang mag-share sa inyo ng Tagalog. Ano, kasi kung nag-share ako sa inyo ng ulit, English eh. Mas madaling intindihin pag Tagalog, amen? Ano, mas madaling pangunawaan natin ito. Kaya sa John 3:16, basahin po natin, sabay-sabay ulit. Ready now? Read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yung pinasinan ko ay Sis Jay, Tagalog talaga yan. Sis Jay, may Tagalog. Tagalog lang gusto kong i-share ngayon sa inyo eh. Parang damang-dama natin. Sige, Tagalog po. Okay, kasi tawag dito, iisa-isahin po natin yung word po na ito. Ano po, kaya gusto ko Tagalog kasi Tagalog po yung mga points ko eh. Okay. Wala doon sa outline, Sis Jai? Wala doon. Okay. O sige, tawag dito. Sige, ready now? Read. Sapagkat ganito lamang ang pagsita ng Diyos sa sanglibutan na binigay niya ang kanyang buklong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po, pagka nagsasalita po, hindi po ako ganita, nilalakasan ko lang boses ko. Sinabi po dito, pag mababasa natin sa 1 John chapter 2 verse 15, ano po? Okay. Sinabi po dito, ready now? Read. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, di ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay iniibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ng Ama. Ano, may kita po natin sa John 3:16 yung galing na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ang tinutukoy po doon, yung tao. Tayo po, ano po, na mahal ng Diyos. Pero sinasabi na naman ni Apostle John, ano po, tawag dito, huwag daw natin iibigin yung sanlibutan. Yung mga bagay daw dito sa sanlibutan, huwag natin mamahalin. Pero hindi po yun yung pinaka-topic po natin. Ibig po dito sabihin sa atin ng Diyos, tawag dito, nandiyan ka na dahil sa outline na tayo. Ano po, sinabi po dito sa unang pahina po ng verse na babasahin natin, sinabi po doon, galing na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa Son. Okay, sabay niyo po ako ha. Sabay-sabay tayo. So, kasama kayo magbabasa. Ano, ayos po ba yun? Amen. Parang mapabilis tayo. Sige po, ready now, read. Galing na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Makikita po natin dyan yung unang point natin, pag-ibig. Minahal tayo ng Diyos. Amen? Amen. Parang sarap tayo isipin, ano po, na mahal tayo ng Diyos, ano, na pinapaalala sa atin ng Panginoon, na anuman yung nakaraan natin, anuman tayo, minahal tayo ng Diyos.
Ano po? Salamat sa Panginoon. Minahal tayo ng Panginoon. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na magmahal din. Kasi sa totoo lang po, hindi nature natin na magmahal. Ano po? Dahil minahal tayo ng Diyos, natutunan natin magmahal. Ano po? Kaya ibig sabihin pala, pagka minamahal mo ang Diyos, sinabi sa Galatians chapter 5, verse 22, ito daw yung makikita pag minamahal mo ang Diyos. Okay? Sinabi po dito, ngunit ito ang bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Ibig sabihin pa lang, pagka nakikita na ginagawa natin mahalin ang Diyos, makikita natin dito, ang tao nagmamahal sa Diyos, na makikita mo sa Kanya, meron siyang tawag dito, bunga makikita, sinabi po dito, pag-ibig. Kasi mayroon naman sabihin, mahal natin ng Diyos, hindi mo iniibig yung kapwa mo eh. Ano po, sabi nga, yung taong nakikita mo nga, hindi mo kayang mahalin, lalo pa ang Diyos na hindi mo nakikita. Ano po, ibig lang po sabihin, pinapaalala tayo ng Diyos na dapat mahalin natin yung kapwa natin. Kung talagang mahal mo ang Diyos, ano po, tinuturuan tayo ng Diyos. Hindi lang yung pag-ibig, kundi sinabi po dito, kagalakan. Ang taong masayahin, nakikita mo ang Panginoon nasa Kanya. Amen? Amen. Ito lang, pag ang taong Kristiyano siya, anak siya ni Lord, nakikita mo kahit anong pagsubok yun, masaya yun. Bakit? Nasa Kanya ang Diyos eh. Sinasapamuhay niya yung salita ng Diyos, pero pagka wala nang saya yung buhay, baka nalalayo na tayo sa Diyos. Hindi lang yung sinabi po dito, kapayapaan. Ang taong malapit sa Diyos, payapa siya. Pero pansin niyo, pag nalalayo ka sa Diyos, walang kapayapaan kahit may pera ka. Kahit meron kang tahanan, kahit parang, nasa iyo naman lahat, pero parang may kulang. Di ba? Kasi hindi naman material na bagay yung magsasatisfy sa atin eh. Sa totoo lang, pansinin niyo pag nakabili kayo ng isang gamit, parang pag nabili mo na parang hindi na masaya. Di ba parang ilang araw lang hindi ka na masaya? Naalala ko, nung nakabili ko lawag dito ng cellphone ko, una, pinupunasan ko pa eh. Parang kada ano ko, pupunasan ko araw-araw. Basta nang tagal, hinahagis ko na lang eh. Di ba? Ibig sabihin tawag dito, hindi yung material na bagay yung magbibigay ng kasiyahan sa atin. Tanging ang Diyos lang. Ibig sabihin pala, pag ikaw nalalapit sa Diyos, magmamahal ka. Ano? Kahit hindi ka mahal-mahal yung tao, mamahalin mo. Bakit? Asa iyo ang Lord eh. Ano? Hindi lang yun, may kapayapaan ka. Ano? Kahit wala kang mga pera, masaya ka eh. Pansin nyo, kahit wala tayong pera ngayon, di ba? Saya natin, amen? Bakit? Nasa iyo si Lord eh. Pansinin nyo yung mga mayayaman, wala sa kanila yung Diyos. Hindi masaya eh. Hindi lang yun, tawag dito, may kagalakan ng taong nasa Panginoon. Kahit may mga karamdaman, pagka nasa iyo yung Diyos, wala eh, parang wala kang sakit. Si Pastor Sunny, kung ako yung nasa kalagayan, baka hindi nyo na ako makita dito eh. Kung sa akin binigay yung ganong karamdaman ha, isipin mo, nagda-dialysis ka 3 times a day. Tapos, siyempre kung tao tayo, mag-iisip ka ng puro negative niya. Pero dahil ang Panginoon, nasa kay Pastor Sunny, hindi niya nakikita yun para maging nagda, para hindi maging masaya eh. Nakukuha niyo po? Ano po, yung mga tao malalapit sa Diyos, kahit anong sitwasyon, masaya yun. At hindi lang yun, sinabi dito, tawag ko, meron pagtitiis. Ano po, hindi lang yun, meron kabutihan, kagandahang loob, katapatan. Ayan yung mga taong malapit sa Diyos. Madali palang malaman pag mahal ng isang tao yung Diyos, ng tao yung Diyos, makikita mo sa Kanya, marunong siya magmahal. May kagalakan siya, makagalakan niya kay Lord. Amen? Amen. Nakakapagtaka kasi, Christian tayo, tapos hindi mo kagalakan kay Lord, mahirap yun eh. Ano po? Tawag dito ang isda, pag inalis mo sa tubig yun, ano mangyayari doon? Mamatay yun eh. Mag-aano lang yung kala mo lang masaya yun, pero gusto nung bumalik sa tubig. Ano? Ang ibon, ang kagalakan doon, ano? Lumipad. Ikulong mo yun. Di ba may awit yun doon? Kaya hindi ko lang alam, nasa dulo ng dila ko. Ibong may layang lumipad. Ikulong mo? Ano po susunod doon? Basta meron yun, search natin mamaya. Ulungin mo man ay uwi. Ayun! Ang ibon! Kasi
ang nature ng ibon, lumipad, hindi ikulong. Kaya kung may ibon kayo ngayon, huwag yung paliparin ha. Ano, tawag dito. Mga business niya yan eh. Sabi ni Pastor, akawalan ko na daw eh. Ano? Ibig ko lang sabihin, kasayahan nila yun. Ibig sabihin, pagka Kristiyano ay hindi ka masayang maglingkod sa Diyos, may problema. Amen. Ano po? Ibig sabihin lang pala, malalaman mong mahal natin ng Diyos pag marunong ka magmahal sa kapwa mo. Kaya tinuturuan tayo ni Lord na magmahal. Ano kasi minahal tayo ni Lord. Ano? Ako sa totoo lang tawag dito, nung naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos, natuto ako kumunawa ng tao, magmahal ng tao. Tawag dito, pinipilit ko hanggang sa makakaya ko. Hindi ko tignan yung pangit sa isang tao. Ano? Na nagawa niya, kundi yung tinitignan ko palagi ang panalangin ko, gusto ko makita ko sa isang tao yung kabutihan na meron siya. Para saan? Para maging masaya ang buhay. Amen po ba? Ayun yung sinabi nito, pag-ibig, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kasi si Satan goal, sinabi ko, Satan goal is to destroy your ability to love people because that's what makes you like Jesus the most. Ano po? Si Satan kasi pinipigilan niya tayo. Ano po? Namahalin natin yung kapwa natin. Namahalin mo ang Diyos. Bakit? Kasi tawag dito, doon ka, tawag dito, magiging katulad ni Kristo eh. Napansin niyo minsan, nagagalit tayo, parang ayaw na natin mahalin yung tao. Ayun yung goal ni Satan. Tawag dito, huwag kang magmahal. Kasi pag nagmahal ka, doon mo magiging katulad si Jesus eh. Kasi Satan pinipigilan tayo palagi. Ano yung number 1? Pag-ibig. Oh, so ano na mga, ano po number 1? Pag-ibig. Ayun yung talagang sumagot. Number 1 po, ano? Yan! Hindi magsalita. Pangalawa. Sinabi dito, pagbibigayan. Okay na, ano lang, dito na baliktad lang si Jagay. Sinabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Makikita natin doon yung pagbibigayan. Kung bakit pala tayong tawag dito, si Lord pala ang unang nagbigay bago tayo nagbigay. Kasi lahat po ng meron tayo, bigay ni Lord. Amen? Amen. Pag na-realize mo lahat ng meron ka bigay ni Lord, hindi ka magiging madamot. Kasi sa totoo lang, lahat ng meron po tayo, pahiram lang ni Lord. Katiwala lang po tayo sa lahat ng meron tayo. Kaya pag hindi mo iningatan yung mga bagay na meron ka, mawawala. Ano po? Ibig sabihin pala, ang Lord na nagbigay. At lagi po natin tatandaan, pag nagbigay ka, aani ka. Ano po? Kung ba't tayo nagbibigay sa Panginoon? Kasi si Lord naman nagbigay niyan eh. Kung ba't ka nagbibigay dyan sa tithes and offering na yan, kasi si Lord naman may, lahat naman meron tayo kay Lord eh. Ano po? Lagi, ayan po ninyo, hindi po sa amin napupunta yung binibigay po dyan. Ano po? Sa gawain po ni Lord na pupunta yan. Amen? Sa mga ministry po natin, sa mga Bible student po natin, sa kanila na pupunta yan. Ano po? Kung hindi tayo magbibigay, hindi natin sinusuportahan yung gawain ni Lord. Kasi sa gawain naman po ni Lord na pupunta. Ano po? Kung ba't tayo nagbibigay? Kasi alam natin, pag nagbigay tayo, binabalik ni Lord. Eh. Bakit? Ba't ko po nasabi yun? Sinabi sa 2 Corinthians chapter 9. Okay, sabay natin basahin ito. Nandiyan na yun dyan eh. Ayan, sige, basahin mo natin. Ready now? Read! Tandaan nyo ito. Ang nag-aasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang nag-aasik ng marami ay umaani ng marami. Verse 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kasapasyahan na walang pagkakabili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sinabi dito, pag nagasit ka daw ng kaunti, ani konti. Hindi naman pwedeng nagasit ka ng konti, gusto mo aanihin mo marami. Walang ganon. Ano po kaya yung mga nagsasabing pag nagbigay ka ng ganito, magiging ganito yung pera mo, scam yun. Hindi masyado naniniwala sa ganon, magbigay ka lang ng ganitong halaga. Dadami pera mo, may scam ka. Maniwala kayo, nangyari na sa akin. Uy, laki ng pera niya na. Ganito lang bibigay ko, ganyan na. Yun, na-scam. Ibig na sabihin, pag nagbigay ka daw ng kaunti, aani ka kaunti. Pero pag naggasit ka daw ng marami, aani ka daw ng marami. Amen. Kaya hindi natin pwede sabihin na
tawag ito yung magbibigay ako dyan, hindi ako humingi ng kapalit kay Lord. Hindi, sinabi niya kasi, pag nagbigay ka daw, siya daw magbabalik. Kasi natutuwa daw si Lord sa taong mapagbigay. Sino dito natutuwa sa madamot? Wala. Damot na ito, binigyan ko ng damot, di ba? Nakakainis yung madamot, paniwala. Di ba nakakainis yung madamot? Parang dahil mong binigay, tas bata po yung pagkahiningan mo, hindi ka bibigyan. Ibig sabihin pala, pagka madamot, bata pa yung pananampalataya niya. Kung matanda man siya sa edad, ibig sabihin nakakainis yung madamot. Tapos binigyan mo ng marami, tapos paghihingi ka sa kanya, kaya ibig ko na sabihin, tawag dito, yung issue ngayon sa social media, yung tawag dito, yung anak hindi gagalang sa magulang. Napakalaking mali nun eh. Tawag dito, totoo naman, hindi naman obligasyon ng magulang yung anak eh. Kaya tawag dito, obligasyon naman talaga ng nanay ang anak niya. Pero tawag dito, yung mga anak, tawag dito, ang dami nang binigay ng magulang eh. Kasi hindi re-respetuhin, hindi gagalangin. Ibig ko na sabihin, tawag dito sa mga anak, sana mamahalin yung magulang ninyo, amen? Isa lang yan, hindi marami yan. At patanda sila. Naganoon din naman yung mga magulang, mamahalin din dapat yung anak. Ibig ko na sabihin, kung tayo naiinis sa madamot, si Lord din naiinis. Kasi isipin ninyo ang daming binigay na blessing sa'yo, may trabaho ka, may business ka, o meron kang pera na pwede namang ibigay, itulong mo sa gawain ni Lord, hindi ka nagbibigay, nalulungkot si Lord. Kasi totoo lang, kung ba't naman tayo magbibigay, tinetest lang tayo ni Lord kung magbibigay ka o hindi. Kasi once na nagbigay ka, may paraan na para pagpalain ka ni Lord. Naman ako nagbibigay, pagpapalain ko na ito. Kung ba't tayo nagbibigay sa misyon, sa mga pastor, para tayo pagpalain ng Diyos. Sa totoo lang tawag dito, ako po wala akong work. Ano tabang walang work? Wala pa akong trabaho. Ibig ko lang sabihin, pero sabi ko, Lord, kahit wala akong work, tutulong ako sa misyon. Magbibigay ako dyan sa church. Hindi ako pinabayaan ni Lord. Sa totoo lang, pagka paningin ko lang, tumingin ako sa paningin ko pag kukumputin ko yung mga bagay na papasok na pera sa akin, negative. Totoo po, negative. Kasi wala akong trabaho eh. So dito walang trabaho, kasi ba walang trabaho? Diba? Ang hirap walang trabaho, wala kang kakainin. Diba? Pero sa akin, sabi ko, Lord, alam niyo yung kalagayan ko, hindi dahil tamad ako. Pero hindi ko ako pinabayaan ni Lord. Marami pa nga akong blessing eh. Na binibigay sa akin ng Diyos. Bakit? Kasi natutunan ko magbigay. Sa totoo lang po, hindi ko ako pinabayaan ni Lord. Bakit? Kasi natutunan po natin magbigay. Para tinuturuan tayo ni Lord, magbigay ka para pagpalain ka niya. Bakit? Kasi si Lord yung una nagbigay sa atin. Amen po ba? Okay, sige, number 3 na tayo. Okay? Sinabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinong sumampalataya. Makikita natin dito yung pananampalataya. Upang ang sinong sumampalataya, ibig sabihin pala yung pananampalataya natin, tawag dito, huwag kang bibitiw. Kapit ka lang, kahit anong mangyari. Amen? Amen. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at sa biyaya ng Diyos. Isipin mo, naligtas ka dahil sumampalataya ka sa Diyos at sa biyaya ng Panginoon. Tapos ngayon, hindi ka mabubuhay sa sampalataya. Nabuhay tayo dito, napunta nga tayo sa langit, balang araw, dahil sa pananampalataya natin. Ngayon, tawag dito yung faith mo sa Lord. Huwag kang bibitaw dyan. Bakit? Diyan kasi natutuwa si Lord. Di ba napag-aralan natin? Hebrews chapter 11, verse 6. Di po ba? Na sa pananampalataya, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Kaya yung faith nyo kay Lord, huwag niyong bibitawan yan. Kaya salamat sa mga pagsubok. Dahil sinabi dito, salamat sa mga pagsubok na natutunan kong magpakumbaba kaysa kasaganahan, nagmamatas ako naman sa Kanya. Salamat sa mga pagsubok na pinagdaanan natin. Dahil natutunan natin magpakumbaba, kaysa naman yung kasaganahan na wala naman yung pananampalataya mo sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung pananampalataya natin, huwag nyo
bibitawan yan. Yung pagkatino ng church, sa pananampalataya yan, amen? Kung ba't kayo nasa church dahil sa Panginoon, hindi dahil sa tao. Ano po? Sana yung pagbabasa nyo ng Bible, huwag nyo titigilan yan. Kung nakalimutan mo na magbasa ng Bible, balik ka ulit. Pananampalataya mo yun sa Diyos. Kung nakalimutan mo ng manalangin, yung personal mo balik ka dyan, huwag ka dito sa pananampalataya mo. Bakit kasi dyan natutuwa si Lord? Ano po? Ibig lang po sabihin yung pananampalataya natin mahalaga. Ano po? Kapatid, kamusta yung faith mo sa Lord? Okay pa ba? O hindi na? Kung hindi na, balik tayo sa Diyos. Ano po? Laging naghihintay si Lord sa atin. Nandiyan pa po ba kayo? May oras pa tayo. Ano po? Sinabi po dito. Kaya nga sinabi sa verse natin, di ba? Sapagkat, sinabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ang hilang magbasa. Ulitin natin. Ready na ulit. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng okay. Mabubuhay pala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Parang parehas lang kahit walang mic Ibig sabihin pala, nabubuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Kasi pag, gaya na sinabi ko kanina, pagka sa paningin mo ikaw titingin, limitado Di ba? Pero pag sa pananampalataya, limited yun, unlimited yun. Ibig sabihin pala, pag kinumpute mo yung mga sasaurin mo, talo ka dyan. Paano ako makakabayan? Paano ako makakagraduate? Paano na ako? Pag sa paningin mo ikaw titingin, nakukuha ninyo, o complete nyo yung mga bagay na meron kayo, yung parang kakayanan mo, tingin ka, kakayanin mo, hindi mo kaya. Papasa kaya ako? Hindi. Pero pag sa paningin mo yun, pero pag nanampalataya ka, kakayanin. Ibig sabihin, huwag kang titingin sa side. Sa nakikita mo, huwag kang titingin. Okay, sa situation mo ngayon, huwag kang titingin. Kung ano mang season, kung nasan ka ngayon, kalalagayan mo ngayon, huwag ka dyan titingin, tuloy ka lang, manampalataya ka lang. Kasi yun yung gusto ni Lord sa atin. Ulitin ko po ulit, huwag yung bibitawan yung pananampalataya mo sa Diyos. Huwag kayo titingin sa kapwa mo tao para maging hadlang para ikaw tumigil sa pagsasamba mo sa Panginoon. Alam niyo po, tayo po isa-isang haharap sa Diyos. Hindi po kasama yung katabi mo pag umarap ka sa Diyos. Ano po? Tawag dito, pag wala ka na, alis na rin ako dito Hindi ganon. Kasi isa-isa po tayo maharap sa Panginoon. Kung ba't kayo nag-church? Dahil sa pananampalataya niyo sa Diyos. Hindi sa tao, amen? Kasi pag sa tao, aalis ka dito. Pag tinignan mo yung kamalian ng tao, aalis ka. Pero dahil na sa pananampalataya mo, ikaw nagpapatuloy, kahit anong mangyari, hindi ka titigil. Alam niyo yung mga apostol, kahit hanggang kamatayan, tumuloy sila sa paglilingkod dahil sa pananampalataya nila. Di ba? Ang ano sa kanila, persecution sa kanila. Papatayin ka pag sinabi mong Kristiyano ka Sa atin, wala namang ganun. Pero sinasabi nila, hindi nila dinidinay si Jesus. Di ba si Stephen, unang martyr, binato hanggang mamatay. Tayo kaya pagka ganun, no? Papatayin ka pag sinabi mong Diyos si Jesus. Parang hirap, no? Sa kanila ganun, pinapatay. Kaya yung faith natin, palakasin natin. Diyan natutuwa si Lord. Amen po? Amen. Okay. And then 4. Okay. 1 to 100 lang po, mabilis lang. Okay. Sinabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino sumampalataya ay hindi mapahamak. Makikita natin doon yung basahin naman natin. Parang meron kayo magbasa ng Tagalog, gusto nyo English Talaga, pagpapatawad ay hindi na mapahamak. Salamat sa Lord dahil pinatawad niya tayo. Amen? Amen. Ano po? Pinatawad tayo ni Lord sa kasalanan natin. Ano po? Kasi sinabi dito, ibig sabihin lang ang lesson, kailangan rin natin magpatawad. Kasi pinatawad tayo ni Lord. Mahirap po yung hindi ka magpapatawad. Sa totoo lang, mahirap. Ano po? Meron na ba kayo nakagalit? Masaya ba yung may kagalit ka? Mahirap. May bit-bit ka palagi. Para ka may bit-bit na bato na lagi mong hawak. Ganun kahirap.
Ano, isipin mo lagi kami hawak na pato, hindi mo binibitawan. Kahit maliit lang, hawak mo lang, maliligo ka, makain ka, hawak mo siya. Saan ka pumunta, hawak mo siya. Parang ganun pala yung tao hindi nagpapatawad, bit niya yung bitterness na yun. Ibig sabihin pala, si Lord pinatawad tayo. Kaya tinuturuan niya tayo magpatawad din. Kaya kung meron kayong kagalit, kaya yung katabi mo kung kagalit mo yan, patawarin mo na. Kasi tayo pinatawad ni Lord eh. Amen? Pinatawad tayo ni Lord sa kasalanan natin. Sinabi dito, kung mahirap magpatawad, mas mahirap ang hindi magpatawad. Forever nadadagdag nakadagan sa dibdib mo ang galit. Ganun pala pag may galit, parang may nakadagan sa'yo. Ano po? Kaya kung tayo tinuturuan ni Lord, magpatawad tayo. Kaya kung meron tayong tawag dito, magalit, patawarin na natin sila. Magpasa Diyos na natin. Bakit kasi pinatawad na tayo ng Diyos? Pag naramdaman mo yung pagpapatawad ni Lord, matututo ka magpatawad eh. Isipin mo, papunta tayong impyerno, pero dahil pinatawad tayo ni Lord, hindi na. Ang galing ni Lord, no? Pag ma-realize natin yung mga bagay na ito, sinabi dito, Jesus know your deep, dark, and dirty secrets, and yet, He choose to love you anyway. Ang galing ni Lord. Alam tayo, kilala tayo ni Lord. Ano, wala tayong maililihim sa Lord, kilala tayo ng Diyos. Pero ano man yung nagawa natin kasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon. Ang nakakalungkot lang, tawag dito, yung ibang tao kaya natin patawarin. Pero yung pamilya mo, magulang mo, kapatid mo, hindi mo kaya patawarin, galit na galit ka. Pero ibang tao kaya mo patawarin. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, matutunan natin magpatawad. Ano po? Kasi yun yung tinuturo sa atin ng Lord, magpatawad tayo. And then, panglima, last na po tayo. Okay? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi tayo. Okay? May natin dito yung kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos natin yung pangako. May pangako si Lord. Bakit inaral yung panglima? Pangako. Salamat sa Panginoon dahil siya'y napako para matupad yung pangako niya sa atin. Kasi maraming tao, tawag ko, nangako, ayun, napako na yung pangako niya. Hindi na talaga natupad. Pero si Lord, pag nangako siya, totoo. Amen. Salamat sa Panginoon dahil totoo yung pangako niya sa atin. Sinabi niya sa Hebrews chapter 13, verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan. Pangako ni Lord yan. Kaya kung meron kayong i-close sa buhay na ito, ang Panginoon. Kasi hindi kayo iiwan ni Lord eh. Sa totoo lang, tawag dito, hindi naman tayo palagi magkakasama eh. Sa mga magulang, hindi nyo naman palagi kasama anak nyo. Kahit yung mga best friend nyo, yung mga tao malalapit sa'yo, hindi mo lagi kasama yan. Tama? Sa susunod, hindi mo na rin kasama yan. Ano? Pero ibig sabihin lang, pinapaalala tayo ng Diyos, kung meron kang lalapitan, sasandalan yung pangako ni Lord, kasi siya lang yung laging nandyan sa atin. Maniwala man kayo sa hindi, si Lord lang yung laging nandyan sa iyo. Kaya huwag kayong lalayo sa Panginoon. Siya may pangako sa atin. Ano po? Kaya mga kapatid, sinabi dito sa John chapter 15 verse 15, hindi ko na kayo ituturing ng mga alipin. Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng Panginoon, kanyang Panginoon, sa halip, itinuturing ko kayong kaibigan. Sapagkat sinabi ko sa inyo, ang lahat ng narinig ko sa akin, Ama. Isipin ninyo, tinawag tayong kaibigan ng Panginoon. Isipin mo, ano, kaibigan mo si Lord. Wala na mas masaya doon. Pagka kaibigan mo si Lord. Amen? Amen. Pagka ibang tao, gusto mo makaibigan, ang saya-saya mo eh. Gusto mo siyang makaibigan. Ano? Pero parang ang taray. Pero parang gusto mo Di ba parang kasi pagkakaibigan mo yung hinahangaan mong tao eh. Di ba? Meron ba kayong hinahangaan tao na malabong maging kaibigan mo? Mga artista, malabo eh, na makaibigan mo yung artista. Meron ba kayong artista na gusto mong kaibigan mo? Meron? Sige nga, meron. Di ba kahit mga international, meron ba? Di ba ang hirap maging kaibigan yun eh. Parang malabo, pastor, maging kaibigan ko yun. Talagang ahanga na lang ako sa kanya, pastor. Malabo eh. Yung makilala nga ako doon, malabo eh. Di ba? Yung pansinin ka rin, malabo eh. Diba, chinat nyo na ba yun? Tinry nyo i-chat? Ako, tinry nyo mag-chat eh. Nanginanga ako, wala, hindi ako sinisig. Wala ba maraming nag-chat doon?
Isipin mo, million yung followers, i-chat mo, tapos papansinin ka. Malabo yun. Yung mga vlogger, may mga inanga kayo vlogger. Diba, meron nga kayo mga inanga vlogger eh. I-chat mo, tignan natin kung papansinin ka. Pag pinansin ka, bigyan ko 1,000. O, pakita nyo sa akin yung chat. O, pagka pinansin kayo, di ba malabo? O, tao pa lang yun. Isipin mo ito si Lord. Tinuring ka niyang kaibigan. Isipin mo yung gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo, tinuring ka kaibigan. Di ba napakasaya? Kaya mga kapatid, si Lord maraming pangako sa atin. Balang araw meron po tayong buhay na walang hanggan. Pangako ni Lord yan. Pangawakan niya, sa tuwing manghihina kayo, sa tuwing parang gusto mo na sumuko, tumigil sa paglilingkod, alalahanin niyo yung verse na to, na minahal ka ni Lord, na meron siyang pangako. Sabi po pagkatapos, sinabi po dito, basahin po natin. Ready now, sinabi po ng city stat, basahin po natin, only one night will soon be past, only was done, for Christ will last. Now dito yung buhay natin, maikli lang, lilipas po tayo dito. And then sa ating sinabi dito, it's only a short trip. Enjoy it. Ang buhay natin, maikli lang po. Dadaan lang tayo dito, and then natatapos na. Kaya kung meron po tayong panghawakan yung pangako ni Lord. Kaya mga kapatid, ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, mahal ka ni Lord. Mahal tayo ng Diyos, pinatawad niya tayo. Amen. Si Lord hindi nagsasawang magbigay sa atin. Si Lord hindi nagsasawa na patawarin tayo, unawain tayo. Si Lord lagi po nandyan para sa atin. Lagi tayong mahal ni Lord. Ano? Sa kabila ng hindi tayo kamahal-mahal, mahal tayo ni Lord. Ano? Kahit anong mangyari, ano man maging itsura natin, mahal tayo ni Lord. Ano po? Kaya, ano po tayo lahat tayo tumayo, tayo po yung mananalangin. Napakasimple lang po ng mensahe ng Diyos sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po mawawala yan. Forever po yan na mahal tayo ni Lord. Saktan naman si Lord, mahal ka pa rin yan. Lagi po namin tatandaan. Ano man yung magawa natin, mahal tayo ni Lord, di magbabago yun. Kasi nga napako siya sa cross dahil sa atin. Habang ang lahat ay nakahinto, yung mga mata po natin nakapigil. Hindi ko alam kung paano kayo kinausap ng Diyos sa umaga ito. Pero kung kinausap ka ng Panginoon, yung pagbubuksan mo lang si Lord sa puso mo. Kasi siya'y umakatong sa atin, sa puso natin na pagbuksan natin siya. Huwag natin matigasin yung puso natin. May sinabi niya sa salita niya, anak, kumakatok ako sa puso mo. Kung pagbubuksan mo, ako'y papasok. Sana po mga kapatid, sa mga oras na ito ay papasukin natin si Lord sa aming mga puso at buhay. Kung ang Lord nangusap sa iyo, meron kang gusto ilapit sa Panginoon, meron kang ipapangako sa Panginoon, meron kang gagawin para sa Diyos. Pwede mong iwan yung pinatatayuan mo, punta dito sa harap, ayaw na nanalangin. Kung ang Diyos nangusap sa iyo, sabay-sabay po tayo manalangin. Sige po, pwede tayo pumunta dito sa harap. Salamat sa Panginoon dahil yung pag-ibig nandiyan talaga sa atin. Kahit hindi tayo panahon na hindi tayo maibig-ibig, mahal tayo ng Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos dahil hindi siya nagsasawang bigyan tayo ng mga bagay na meron tayo. Salamat sa Panginoon dahil isa tayo sa pinili niya para makakilala sa Kanya. Tuturuan din tayo ni Lord na magpatawad. Dahil pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Salamat sa mga pangako ng Diyos. Sa totoo lang, marami nang nangako sa atin na hindi naman natupad. Pero salamat sa Panginoon, marami siyang pangako sa atin. Salamat dahil iwan man tayo ng lahat, hindi tayo iiwan ng Diyos. Salamat Panginoon sa inyong pangako sa amin. Balang araw, makakasama natin kayo dyan sa langit. Dahil yun po yung pangako po ninyo sa amin. Lord, nakita niyo po ang inyong mga anak na nandito sa harap. Alam niyo po yung mga nasa puso namin. Lord, tulungan niyo po kami
na tayo bumalik. Kung masubukan niyo po kami naglilingkod sa inyo, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Narito, humingi kami ng tulong sa inyo, ng awa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magmahal, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa umagang po. Sa aming mga gagawin pa, pangunahan niyo po. Ito po ang aming samot, dalangin, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Manatili po tayo nakatayo. Ay po tinadaan po sa ating pagbibigay. Ang pagbibigay po sa ating mga members po ng church, ito po ay tawag dito. Magiging tulong financial sa ating bahay sa bahan. Sa mga bisita naman po, hindi po kayo required magbigay. Sige po. Tawagin po si Medyo para mag-pray po sa atin sa pagbibigay. Let's pray. Lord, salamat po muli sa mga ganito, Panginoon. Salamat sa mensahe, Panginoon, na patuloy ang pag-ibig mo sa amin sa kabila ng sa aming mga kamalian, Panginoon, pero patuloy na, Lord, salamat sa pag-ibig mo sa krus, Panginoon. Salamat po muli sa lahat ng mga magbibigay ng kaloob, Panginoon, sa umaga nito. Naway patuloy mo silang pagpalain na naman ang kanilang mga pinagkakabalahan sa araw-araw, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, sa aming pag-alis, sa gaganapin na sa pagbibigay ng kanilang mga buhay, Panginoon, para sa inyo. Sa bautis mo, Panginoon, sa tubig, Lord. Naway ingatan mo kami, samahan mo kami, pagin sa aming Panginoon. Naway pagpalain mo kami sa buong isang linggo, sa buong isang taon. Yes, Lord. Jesus, we pray. Amen.